Of course, may simbahan. Yung cathedral, yung family, Holy Cross, simbahan. Yun ang structural church. Pero pag ang binyagan, hindi pumasok sa simbahan, matawag ba siya ng simbahan? Sa tayo nga, tayo ang unang simbahan. That's why 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst. Jesus is in the midst. Tayo ang simbahan. Okay? So, ang binyagan ay simbahan. Okay? So, natin makita na tayo nga temple of the Holy Spirit. At ang simbahan nga, sabi dito, di ba, bearers of the sacrament. So the apostles were given authority, but tayo, kasi tayo ay simbahan, bearers of the sacrament. That's why we serve. Yung pag-serve natin, not only liturgical, but when we become a witness of our baptism, yun ang unang service natin kay Lord. Huwag lang sabihin natin, nagsiserve ako kay Lord, o nagsiserve, altar server. Ang unang service natin sa Panginoon ay yung ating pag-witness ng ating pananampalataya. When we give witness of our faith, then we are serving the Lord. Naintindihan? Hindi lang na mag-lector o nag-serve. No. Ang number 1 service kay Lord, maging witness pagsasabuhay ng ating pananampalataya. So that is the first. Ngayon, sa simbahan, merong ministry. Ano yung ministry? Sabi nga, serving the people of God. So ito na yung liturgical celebration natin sa misa, may lector, may Eucharistic ministers, altar servers, ushers, etc. Okay? Doon ito ay sa ministry na to. That's why ministry galing sa word ng mission. Okay, so ang ikaw binyagan, nag-join ka dahil ang requirement na kung mag-serve tayo, dapat binyagan. Kasi napabilangan tayo sa simbahan. Paano ka mag-serve pero hindi ka binyagan? So number 1, binyagan. Kung kasal ka ng simbahan, kung meron ka kasal ng simbahan. Kasi ang unang service nga para sa sarili mo, di ba? Na mapabanal ang buhay mo. Hindi lang, gusto kong mapabanal ang buhay ko. Mag-altar server ako. Hindi yun. Pasasalamat mo na yun. Number 1, ang pagpabanal sa buhay mo, yun ang number 1 service mo kay Lord. Hindi lang na, mag-collector ako para mapabanal. Mali yun. Number 1, unahin mo yung sarili mo. Para pagpasok mo sa nagsiserve ka, yun ang pasasalamat mo, contribution mo for the good sa simbahan. Kasi pag nandun ka nag-serve ka na, hindi mo na iniisip ang sarili mo. Iniisip na ngayon for the good of the church. Hindi na sarili. That's why hindi mo na i-insist ang gusto mo. Kung ang gusto ng parish priest natin, if it is for the good of the church, yun ang gagawin natin. Di ba, dapat mag-serve ako kasi fiesta. Nandyan yung obispo. Hindi. Kasi wala ka, sa gilid ka lang. Number 1, ang service natin, yung sarili natin, relationship natin kay Lord, yung kabanalan. Secondary na yun, magsiserve tayo as ministers ng simbahan. Okay? So sa simbahan, may ministry. Ano namang ibig sabihin ng liturgy? Liturgy, di ba? Yung liturgy. So basahin silently, basahin natin sa quiet. Very technical. So liturgy of, from the Greek word, liturgia. Anong ibig sabihin? Public work, service in the name or in behalf of the people. Okay? So public siya. Ang liturgy, public worship. Yung halimbawa, yung ibig sa public, meaning sa community, service, in the behalf of the people of God. So ang liturgy is service in behalf ng simbahan. So nagsiserve ka, di ba, altar server.
nagsiserve ka para sa simbahan. Okay? Na hindi yan sa'yo. Kasi every time na nagmimisa tayo, misa yan ng buong simbahan. Kung napansin nyo, sa misa natin we pray, even for the dead, even for the saints, the victorious church, suffering church, and the militant church. So ang service natin, hindi lang sa Lipawa, hindi lang sa Mount Shan, St. Francis, hindi lang sa Holy Family Parish. Pag nagmisa na yan, misa ng buong simbahan yan. That's why in behalf of the people, misa ng buong simbahan. That's why walang misa to ng El Shaddai. Wala, misa ng buong simbahan. So yun ang ibig sabihin ng yung liturgy natin. So tayo bilang simbahan, we pray. Hindi lang tayo nagdasoy ang prayer natin, hindi lang sa sarili natin, but we also for others. Through the liturgy, Christ, our Redeemer, High Priest, continues the work of redemption. Dahil in a liturgical celebration, sa sakramento, Christ ang nagpabanal, hindi ang pari. Sa confession, si Christ who forgive us, hindi ang pari. Nag-preside lang yung pari. That's why sa mga lector, ang magandang term na nasasabihin, di ba, mga lector, sabihin natin, our Mass presider, hindi our Mass celebrant. Dahil tayo pinyagan, tayo ang nag-celebrate. Before, sa Vatican I, di ba, nakatalikod ang pari, no? Nakita dito, upawan. O nakatalikod, di ba? Kasi siya yung nag-celebrate. Ang mga tao na nakatalikod lang. Siya yung nako-offer. Pero sa Vatican to binago, ang misa, dahil binyagan tayo lahat, tayo ang nagmamas. Tayo ngayon nagsiselebrate sa Mass. So, ang presider lang yung pari. Siya yung nagpre-preside, pero tayo ang nagsiselebrate. So before, kasi nakatalikod yung iba, natutulog. Pero ngayon, huwag ka nang matulog. Dahil tayo ang nag-celebrate. Kasi pagpasok mo, hindi ka na, that's why maganda, maybe in our parish, maybe once a month, try to do some little catechesis bago sa Mass, na to educate yung mga parishioner natin. Maski 2 minutes, 3 minutes, ano yung ibig sabihin ng entrance, liturgy of the word. Kasi sometimes, alam lang nila yung misa, tapos, hindi nga alam bakit nakaluhod. Sabi ng commentator, let us go, luhod. Para pag-alam kasi nila, may meaning yung kanilang participation. Pag wala kasi alam, paano ka mag-celebrate pag hindi mo alam? That's why ang celebration nga, dahil alam ko, nakis-celebrate ako sa banal na Eucharistia. Okay? So, that is also our mission. That's why, especially for us, na nagsiserve, lector, or Eucharistic minister, mas alam natin to. Kaysa mas kung alam nila, na hindi nagsisimba pa sila, no? Tapos tayo walang alam, nakakahiya, bakit kayo ng prosesyon? Sunod lang kami ni Padre. For example, yung prosesyon, bakit nagpo-prosesyon? Yun ang sino makasagot. Mamaya may parapon si Ate Jo. Tandaan niyo yung mga... Ang prosesyon, ibig sabihin lang doon, pilgrimage, di ba? Tayo ay pilgrimage, parang nandun sa likod, sa mundo, papunta doon sa altar, sa kaharian ng Diyos. Yun ang meaning. Pero Father, bakit yung mga tao nakaupo? Pero, alam naman natin. But yun ang meaning, na kasama na doon yung tao, kasama na doon sa mga ministers, part yan, na to remind us na ang buhay natin ay pilgrimage yan. Dumadaan lang tayo. Meron tayong destination, ang karya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pilgrimage. Pagkatapos ng magmas, bakit may prosesyon ng pilgrimage? Ngayon, sa simbahan, natanggap natin yung Eucharistia, nagbibigay buhay, babalik kayo sa mundo, magmisyon, magbigay buhay. That's why ang misa hindi natatapos sa simbahan. Pag-prosesyon natin papunta, tayo pala ang magtapos, mag-fulfill sa misa sa pamamagitan ng pagmimisyon. Hindi natatapos ang Mass. Kasi
tinanggap mo yung buhay, sino yung tinanggap natin? Nagbibigay buhay, tayo ngayon magbibigay buhay. Okay, so, yun ang papunta na tayo doon, pabalik sa mundo, no? Para magmi-mission. Dahil sa mundo, maraming konsi-mission. Sino yung konsi? Yan ang iyong Mission. May konsi ba sa pamilya? Yun ang iyong mission. Okay? So, yun ang ibig sabihin doon. Nasa posisyon natin. Ngayon, bilisan ko lang kasi meron dito ba essential qualities of the liturgy. Nakita nyo? Yung number 1, ano yan? Trinitarian and Paschal. Paschal. Passion. Katapos ngayon, Paschal, Passion, Death. Trinitarian, ibig sabihin, Holy Trinity. That's why dito natin pagbago nag-pray tayo o nag-mass, di ba? Anong tinatawag natin? Holy Triune God. The Father, Son, the Holy Spirit. Kasi ang liturgy natin, Trinitarian. Father, because our God is Trinity. Paschal, nakafocus yun sa Passion, Death, and Resurrection. Yun ang pinaka-peak. That's why, kung napansin nyo, pag Easter Sunday, talagang complete, no? May incense. May incense yan. Kasi yun ang pinaka-peak. Dalawa lang naman yun eh. Yung obligatory. Yung mga altar servers, tandaan, dalawa lang yun na kailangan talaga. Other Sunday, pwede walang incense. Yung Christmas at Easter, Resurrection. Kailangan may incense. Kasi yun ang pinaka-peak. Christmas, bakit? Siya ang nagpakatawang tao. God, divine, become flesh. Easter, tao na nabuhay, muling pagkabuhay. That's why yung peak ng ating celebration nga, yung Easter. Diba, merong Easter candle. Mamaya, explain din mamaya, yung Easter candle. So, Trinitarian, ibig sabihin ng Paschal, yung Passion, Death, and Resurrection. Qualities ng liturgy. Number 2. Ano yung number 2? Ecclesia. Ecclesia. Ibig sabihin, simbahan, Ecclesia. No, ang liturgy ay sa simbahan yan. That's why may mga rubrics, may mga rules. E paano, Father? Liturgy pa sa community namin. Halimbawa, sa El Shaddai, may liturgy ba yun? Eh, kasi sabi nga dito, belong to the church. Hindi siya naging liturgy na belong to the church, but belong to Lord's Flock Community or Love Flock Community sa El Shaddai. Yun ang, sa inyo yun, na pag-worship. Pero pag ang quality kasi dito, ang ecclesia daw, ang liturgy, prayer, that's why may mga rubrics, may libro nga tayo, di ba? Yung sa Roman Missal, may mga instruction because the liturgy, it belongs sa simbahan. That's why every time we participate in the Mass, we become one. Of course, iba-iba yung spirituality, di ba? May Diyos gogma, may ibang style natin. But, yung liturgy na sa Misa, it belongs. Dito nga yung isang, before I was in Lantaw, sa Moywo, inupasan ko yung sinulog. So may sinulog kami doon. That's yung one, napunta ng mga Moywo. So pag-alis, every year, tagal yun. Every year. Yung umalis ako doon, iba namang pari doon, tapos iba ng congregation. Sabi ng Father, kukunin na nila yung sinulog na sa parish daw, sa simba, o yung sa parish. Sila na naman. Sabi ko, bigay nyo. Kasi hindi naman pa yan. That is for the church. Pero tayo nag-umpisa, Father, kami nag-umpisa. Pero pag sinabi ng parish priest na silang mag-manage, ibigay mo. Ayaw talaga ibigay. Kasi kami na daw, sabi ko, parang mali yata yung formation ko sa inyo. Kasi it belongs to the church. Hindi naman, maski kahit tayo nag-umpisa, huwag mo na akin, it belongs to the church. So, ginawa ng pare, okay, ayaw nyo kayo magpapagdan, walang misa. So, hindi lang minisahan. So, tumawag sa akin, Father, hindi ko pagpas. Bakit? Kasi Father, sabi lang, hindi na namin misahan nila kasi ito. Ngayon, belongs to the church, hindi rin ko pupunta doon. Kasi kung pupunta ko doon, parang kinukontra ko na yung parish priest. So, sabi ko sa inyo, bigay,
sa kanila. Kayo naman din magpatakbo doon kasi kayo nag-umpisa. Ibigay mo lang sa kanila na sila yung mag-meeting lahat, pero kayo magpatakbo. So yun ang ibig sabihin noon. Yan ang maganda kasi sa simbahan natin na may rubrics tayo para alam natin na hindi natin angkinin. Then, akin to. Iba ng pari. But once, even our community, once bago yung pari, according to canon law, we just have to follow sa parish priest. Yes. So, yun ang ating bilang simbahan. Because the liturgy belongs to the church. Hindi yan sa chaplaincy, hindi yan sa kung anong community. Okay? So, para next time, alam naman natin na makipag-away pa tayo. Tapos sa pinutuloy ng isip ng pari, may alam kaya. At least alam naman natin, Father, alam namin yan, pero gusto kami mo kuhan. Pero pag yun ang gusto mo, Father, then okay, Father. Alam niyo pala. Sige, tuloy niyo na lang. Di ba? Mas maganda may, okay, ecclesial, sacramental. Ibig sabihin ng sacramental, meron itong sacrament. God, siya yung nagpabanal. Siya yung nagpabanal. Sabi nga dito, it is Christ, at may mga rituals, may mga symbol, like for yung cross, may mga kandila. Ibig sabihin sacramental, God, Jesus, make sanctify. Siya yung nagpapabanal. Ethically oriented, no? Here, meaning sa misa, sa liturgical celebration natin, dapat may transformation din yung morality natin. Hindi lang na nagsiserve, tapos hindi nababago yung pamumuhay natin. That's why sumunod tayo sa patakaran ng simbahan. Okay, sabi daw dito, dapat pag may asawa, ganito, kasal. Pag wala naman, pero mabait naman siya, Father. Pero, kasi mabait na siya, blessed na blessed. Baka sa baba na lang, pag wala naman sa altar. Lalo na pag sa altar, at least, kasi pag sa altar, siguro. But, I think, very clear naman, or dapat may yung moral. Kasi, for the good of the church na, remember, unang paglilingkod natin, yung pamakapabanal. Hindi lang nandun tayo para mag-serve, nakita, kasi malapit na eleksyon, natakbo ng kapitan. Hindi yun. Number one, yung role natin na mapabanal. Eschatological, eschaton, meaning future. Na we celebration natin because we believe yun ang ibig sabihin ng eschatological. Eschatological means the future, the coming of the kingdom of God. Yun ang essential qualities ng liturgy. Number one, ano yun? Trinitarian and Paschal. Trinitarian and Paschal. Dapat, Father, Paschal, Passion, Death. Number two, Ecclesial. Ecclesial, it belongs to the church. Hindi nag-belong yan sa chaplaincy or Legion of Mary. It belongs to the church. Kasi meron nga, diba, sa every diocese, meron liturgist. Diba, yung parish priest ni Ate Jo, nag-retire na, liturgist. Yung sana gusto namin next time mag-formation tayo, na each, sa pag sinabi kasi English community, 90% Filipino, no? Pag sa English mass community, sana sa community nyo, meron parang liturgist. Ano yung role ng liturgist? Sa yung halimbawa, Easter, sa yung mag-prepare na puting ano. Although, mas maganda tayo, may alam tayo. Ang maganda, ang liturgist, hindi siya nagsiserve. Ang liturgist, overseer lang siya. At yung ginagawa din niya sa Sunday group, no? Overseer lang siya. Ngayon, Easter Sunday. Halimbawa, Easter Sunday. So, ano dapat i-prepare? Yung incense, kandila, Paschal candle, tapos white ang cloth sa altar, ganoon din sa vestment. Siya mag-prepare. Siya yung magsabi ng sa lector ha, mamaya huwag mo kalimutan yung sequence ha, kasi special na yun. Siya yung, hindi siya nagsiserve, para siya yung, kung basketball pa, siya yung coach. Siya yung nakikititingnan niya anong dapat gagawin. Para hindi tayo for example, sa Advent, alam niya, pinaplano na niya.
Anong gagawin sa Advent? O mag-prepare ng Advent wreath, yung kandila. So, para siya yung master of ceremony. Siya yung parang magko-coach o yung kandila dito ilagay, yung tatlong violet, yung pink, tapos Advent wreath gagawa. Para siya yung magpaplano lahat. Sana may-recommend nyo rin sa parish nyo para the rest, hindi na mabigatin sa lector, altar servers, Eucharistic minister. So mag-meeting kayo, halimbawa, sila yung educate sa atin, tuturuan anong gagawin. Di ba sa diocese nga, merong liturgies. For example, kami, gagawa ng special mass. For example, anniversary ng mga SBD. Paggawa namin, ipapakita doon sa liturgies, Father, ito. Titignan niyo. Okay, pwede ito. Kasi ang liturgy nga ay belong to the church ecclesial. Diba? So, sa authority mo ipakita. Hindi mo baguhin. Kung babaguhin mo, ipakita mo nga. Okay lang sa kanila. Kung baguhin, for example, yung ating, kung naka-join kayo sa yung Migrants Day natin, diba, yung Indonesian, kasama sa Causeway Bay, diba, yung liturgy ditoon, diba, ginagawa for the migrants. Pero hindi pwede nga, ipakita mo na doon sa liturgies. Ito, you have to change this one. Hindi ito masyadong, so, babaguhin. So, an example ka lang yun, because liturgy belongs to the church. We can be creative, but in our context sa parokya, sa parish, inform your parish priest. For example, Father, di ba yung blessing of fire? Actually, fire lang naman yan. Wala naman kailangan yung di ba yung mga paris mo nga doon sa kampanaryo? Di ba yung vigil, blessing of fire, kampanaryo? Kasi mga drama-drama ba? So sabi niya, pero wala naman, ang liturgy, diretso din, i-bless yung light. Sa kanya, let there be light. So, tingin siya, sa kampanaryo, wala. Kasi pag sabi ng let there be light, dapat yung apoy, may string, papasok doon siya. So, let there be light. Wala pa rin. Tapos may sabi, Father, nakalimutan na ng lighter. Okay, so importante yun. Suggestion lang naman yun. But if you are willing, that's why Ate Jo, si James, meron din tayong congress sa 31 sa mga altar servers. We are willing also na turuan kayo. Gusto namin maging proud din kami sa mga Pilipino kasi, Father, the Filipino very good in serving. Parang hindi naman sa amin, but yung sa parish nyo, at least may contribute man ito booklet natin konti. Kasi kami talaga na-appreciate na sana hindi maging lousy. Hindi ko makita mo yung lousy yung lakuan. Dapat bigyan natin ng dignity, daman, pag nagsiserve tayo. Yan yung contribution natin. Okay? So, sana pag merong gusto nyo may liturgies, welcome. Kung ilang taon, mag-formation tayo. Pero more detailed na yan. Kasi maganda nga ang gawin. Ewan ko na dito ba yung MLM? Yung Migrants and Missionaries. Meron silang, di ba last time, yung book, songbook para sa choir, na halimbawa for Advent, wala na mga kanta. Ewan ko, nadala ba nila yung, wala yata sila dito ngayon. Isa lang yan. Meron na, tapos na po yung book, di ba? Book Advent, ano yung kanta, Lent, ano yung kanta, suggested song. So, bahala kayo. Okay? So, tapos na ba yun? Okay. So, bakit ngayon, ang binyagan, pwede na yung mag-serve, pwede na sa altar. Because of our, sabi nga, baptism. Dahil sa binyag, anong natanggap natin sa binyag? Of course, we receive the Holy Spirit. Ano yung tatlo na tanggap natin sa binyag? Priestly, kingly, prophetic. Ito yung dahilan na pwede ka mag-serve kasi pare ka. Di ba? Ang priesthood nyo, anong priesthood nyo sa binyagan? Hindi, sinulat mo dito.
Ano yung priesthood nyo? Ha? Priesthood ni Christ, di ba? Ano priesthood ay? Common priesthood. Yung ordain, ang pari, ministerial priesthood sa ministry. Nagmamas, nagpapakonfess, no? Anointing of the sick, preside the sacrament of matrimony. Bago kami tumanggap ng ministerial priesthood, natanggap namin ang common priesthood. That's why sa common priesthood, yun ang theologically, yun ang reason bakit nag-serve tayo as lector. That's why yung lector nga, di ba, yung lector at saka Eucharistic minister, yun ang liturgy of the word, ang Eucharistic minister, liturgy of the Eucharist. Di ba, trabaho ng pari yun? Dapat siyang mag-proclaim, magbabasa. O, ngayon, i-commission ang isang binyagan, extension, para pwede siya magbasa. At ganun din yung Eucharistic minister. I-commission para din siya mag-distribute. That's why, sino yung magbasa, mag-distribute, i-commission. Ang Paris Christmas Commission. Papalamig, Ate Jo mamaya, palalim na yun. Okay? So, ano yun? Altar server, yung choir. Ang term doon, hindi siya i-commission. Siya ay i-install as altar server, as a choir. Kasi ang word kasi, trabaho ng pari yun eh. Ang pag-distribute, trabaho ng pari. Hindi naman yung magmasya na walang altar server, no? Pero alam na, hindi na pwede mag-mas na walang reading the word of God. Katulad lang siya. Oh. Dapat may word proclamation tapos yung distribution. That's why sa reader kayo, Eucharistic minister, dapat technically, sabi nga doon sa canon law, nako-commission. Nako-commission tayo. Okay? So, Ate Jo mamaya, more question. Okay? So, ngayon, ay bibigay ko yung microphone kayo at hindi ko na-explain o mamaya na lang kung may magtanong kayo yung mga bahagi ng simbahan, yung mga gamit, kung ano yung ibig sabihin noon, ano ba yung mga meaning or anong purpose, di ba? Nandiyan naman yan. Okay? Okay. So, now, we proceed doon sa lectors, Eucharistic ministers kay Ate Jo. Okay? So habang nag-prepare, tingnan nyo rin yung sa likod, yung mga photos ng mga gamit, lalo na yung ordo. Yung ordo, yun ang order, pero pinaka-shortcut, di ba gumawa tayo ng liturgical calendar? O nandun yung, parang ordo na rin yun, ating liturgical calendar. Although walang instruction doon, pero nandun na, for example, why? Yung color. Okay? Feast ba yun? Mamaya magtanong kayo kabihan ng mga solemnity, mga piyesta, mga memorial, mga optional memorial, lalo-lalo na yung mga lector. No? Kasi anong gamitin, Father? Kasi may mga readings. Tulad ngayon, Joseph, merong memorial feast ni Joseph, meron din yung May 1 na. Okay? So, let us welcome yung ating trainer kasama to sa chaplaincy, sa liturgical team namin. Sila yung gumagawa ng ating booklet, Ate Jo Basilio. Sa From Mount Carmel.